Sa pagpapatuloy ng kwentong Ibong Adarna. Malaparaiso ang kabundukan ng Armenia. Sagana sa lahat ng bagay ang nasabing kabundukan at maraming hayop ang naninirahan dito. Sa bundok na ito naninirahan at nagtago si Don Juan sa takot na maparusahan ng kanyang amang hari dahil sa nagawang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Nahihiya nang humarap si Don Diego kay Don Juan dahil sa pagtataksil na ginawa ng dalawa dito. Bagamat di sumang-ayon si Don Diego nung una sa plano ni Don Pedro na manirahan sa gubat kasama si Don Juan, nagtagumpay pa rin ito sa pagsusulsul na mapapayag si Don Diego sa plano. Tinanggap naman ni Don Juan ang dalawang kapatid na magkasamang manirahan sa bundok Armenia dahil mahal niya ang kanyang mga kapatid. Masayang namuhay ang tatlo sa Armenia habang nakatira sa isang magarang bahay na gawa sa kahoy. Isang araw, napagkasunduan ng tatlo na tuklasin ang hiwaga ng kabundukan ng Armenia. May natuklas ang balon, ang tatlong prinsipe. Gawa ito sa marbol at gintong may mga ukit na natatabunan na ng lumot. Nagdesisyong bumaba si Don Pedro gamit ang lubid na naroon. Ngunit 3 tipa lang ang naabot nito dahil sa sobrang takot sa dilim. Sunod na sumubog si Don Diego, ngunit ganun din ang kinalabasan. Si Don Juan lang ang nakatagal sa ilalim ng balon at hindi pa ito bumabalik. Hinawa ang nararamdaman ni Don Pedro habang si Don Diego naman ay pag-aalala dahil hindi pa umaahon ang kapatid mula sa balon. Narating ni Don Juan ang pinakailalim na bahagi ng balon. Tumambad sa kanya isang mabulaklak na paraiso at palasyo na gawa sa ginto at pilak. Nakita rin niya ang isang magandang dalaga na si Doña Juana. Namangha ang dalaga dahil narating ni Don Juan ang lugar na iyon. Lumuhod ang prinsipe sa harap ng dalaga upang magpakilala. Humingi rin ito ng paumanhin dahil sa mapangahas na pagpunta sa lugar. Inamin ni Don Juan na may nararamdaman siyang pag-ibig sa dalaga. Hindi naman siya nabigo dahil ganon din ang nadarama nito para sa prinsipe. Sinabi ni Doña Juana na may higante na nagbabantay sa hardin. Dumating ang higante dahil may naamoy siyang tao. Nang makita ng higante si Don Juan ay laking tuwa nito dahil hindi na niya kailangang mamundok dahil mayroon na siyang makakain. Nagalit si Don Juan at kinalaban ang higante gamit ang kanyang matulis na espada. Natalo ni Don Juan ang higante. Hiniling ni Doña Juana na iligtas din ang kanyang kapatid na si Doña Leonora dahil ayaw nitong lumisan na mag-isa. Binalaan niya si Don Juan na mag-ingat dahil mas mabagsik ang bantay ni Prinsesa Leonora. Walang iba kundi ang serpiente na may 7 ulo. Mahirap itong makalaban dahil kahit natagpasin ang ulo nito ay muling tutubo at mabubuhay. Matatagpuan si Prinsesa Leonora sa di kalayuang palasyo. Ito ang palasyong may malaking hagdanang ginto. Nakadungaw si Prinsesa Leonora sa bintana nang makita ang prinsipe. Higit itong maganda kaysa kay Doña Juana, kaya mas nahumaling si Don Juan sa kanya. Nagalit ang Prinsesa Leonora at itinanong kung sino siya. Pinalayas ni Prinsesa Leonora si Don Juan sa lugar na iyon dahil alam niyang malapit nang dumating ang serpiente. Nagtapat ng nararamdaman si Don Juan kay Prinsesa Leonora dahil dito ay nakalimutan niya na hinihintay pala siya ni Doña Juana sa labas. Nangamba ang prinsesa at baka mapako ang pangako ng prinsipe sa kanya. Naramdaman nila ang malakas na pagyanig ng lupa. Umakyat ng hagdan ang serpiente at agad itong hinarap ng prinsipe. Muntikan na siyang lingkisin ng serpiente,
Buti na lang at maliksi ang prinsipe at naiwasan niya ito. Tinagpas ni Don Juan ang ulo ng tampalasang serpiente, ngunit agad itong tumubo. Nakaramdam ng pagod ang prinsipe, kung kaya't siya'y nanalangin. Agad namang bumalik ang lakas ni Don Juan. Nagtagal ng 3 oras ang laban. Inihagis ni Prinsesa Leonora ang balsamo kay Don Juan upang ihasik sa natagpas na ulo ng serpiente upang hindi na ito muling tumubo. Nagapi ng prinsipe ang serpiente. Inilabas ng balon ni Don Juan ang 2 prinsesa. Natuklasan ni Don Pedro at Don Diego ang pagpapakabayani ni Don Juan sa 2 prinsesa at sumidhi na naman ang budhi ni Don Pedro dahil sa inggit. Lalo pat nabighani ito sa ganda ni Prinsesa Leonora. Biglang naalala ni Prinsesa Leonora na naiwan ang singsing na diamante na bigay pa ng kanyang ina. Hindi man sumang-ayon ng prinsesa, binalikan pa rin ni Don Juan ang singsing. Habang bumababa ng balon ng prinsipe, biglang pinutol ni Don Pedro ang pisi kung kaya't napulog ito. Labis na nanlumo ang prinsesa sa kataksilang ginawa ni Don Pedro. Nang makabalik ang 2 sa Birmania, itinanong ng hari kung nasaan ang bunsong anak, ngunit pinabulaanan nila na hindi raw nila nahanap si Don Juan. Sa halip ay nakapagligtas sila ng 2 dilag mula sa higante at serpiente. Hiniling ni Don Pedro na ikasal sila agad-agad, ngunit sinabi ni Prinsesa Leonora na hindi siya maaaring ipakasal pagkaraan ng 7 taon dahil siya ay may panata. Kaya si Don Diego at Doña Juana na lang ang nagpakasal. Ang kasunod ng kwento ay ating aabangan sa susunod na linggo.